Magandang Tarlac, mula sa bayan ng Kapas, ating makapanayam, Honorable SB Jeff Tiksay. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po, sir. Bago tayo magsimula ay pakibati ang ating mga kababayan dito sa Kapas. Unang-una po, nais ko pong bumati ng maganda kahit na maulan na araw po sa mga kababayan ko dito sa bayan po ng Kapas. Sino nga ba si Jeff Tiksay? Ako po ay isang Sangguniang Bayan member kasalukuyan dito sa bayan ng Kapas at nagnanasang humabol ng pagka-vice mayor sa darating na 2025 election. Ilang term na kayo sa pagiging sangguniang bayan? Ako po ay nakadalawang term na po ngayong kasalukuyan at nais ko lamang din pong ipaalam sa ating mga kababayan na ako po ay nagsimula po sa Barangay Kagawad. Nakadalawang term din po ako at pagkatapos po ng aking pagiging Barangay Kagawad ay pinalad naman po ako na masama bilang Sangguniang Bayan member sa bayan ng Kapas. At ngayon po, ito nga po ay nagnanasang umakyat po sa susunod na baitang ng posisyon. SB, sa inyong pagiging sangguniang bayan o konsehal, ano ang inyong hinawakang komitiba? Ang standing committee po na hinawakan ko dito sa Sangguniang Bayan ay ang Committee on Education and Committee on Legal Matters. Which I think po na mas malaki ang aking naihambag sa bayan sa Committee on Education dahil sa iba-ibang resolusyon at ordinansa po na naipasa natin para Ano yung mga halimbawa ng mga resolution? Ang halimbawa po ng mga resolusyon ay ang pag-establish ng mga primary or elementary school sa ating mga kabundukan para sa ating mga kapatid na katutubo. Marami po yan. Hindi ko na po may bilang kung iilan sila. At ang pangalawa po na pinaka naging importanteng ordinansa na nagawa natin sa bayan ng Kapas ay ang paggawa ng ordinansa po para sa financial assistance to tertiary education. Ngayon po kasalukuyan, ang kasalukuyan pong nakikinabang sa financial assistance for tertiary education dito sa bayan ng Kapas ay mahigit 1,000 college students. At sila po ay nakakatanggap ng 6,000 pesos per sem, which is naniniwala po kami na malaking naitulong nito sa ating mga estudyante, pati na rin po sa kanilang pangangailangan para sa kanilang pag-aaral. Ito naman pong ordinansang ito ay maaari nyong i-research. Ito po ay it's written on public record actually. Ng principal sponsor and author po nito ay ang inyo pong lingkod. Okay. May mga nagawa ba or nangyaring committee hearing sa ilalim ng inyong committee ba? Ayaw po. Marami po. Iba't iba pong committee hearings, committee meetings. Lalong-lalo na po, nabanggit ko nga po, ang isa sa aking mga committee, ang legal matters. Pag-usapang legal po, ay otomatikong dumadaan sa aking komite ang mga ito. Tulad na lamang po kapag may mga hearing, paggagawa kami ng ordinansa, paulit-ulit po ang hearing na yan hanggang 3 hearing hanggang maipasa po natin ang panukala nating ordinansa para sa bayan ng Kapas. Kayo ay 2-term SB at meron pa yung natitirang 1 term, pero ito ay hindi nyo tatapusin pag kayo ay aakyat ng vice mayor. Ano yung nag-udyok sa inyo na magpataas ng posisyon? Unang-una po, ako po ay nung una po ako po ay nagdalawang isip. Inaamin ko po 'yon sapagkat po ang aking ama o ang aking tatay po ay may sakit na kanser. Dahil sabi po ng tatay ko, tinawagan niya ako isang araw, sabi niya, kung may pangarap kang tumakbo ng vice mayor, ipagpatuloy mo na. Kasi sabi po niya, ako kasi baka bukas makalawa, mawawala na ako.
wag mo nang pigilan ang pangarap mo kung ako yung dahilan. At pangalawa po, meron pong nakiusap sa akin na at least kahit papaano po mairaraos ko ng disente ang aking kampanya. Kahit hindi siya magarbo, basta disente ang aking kampanya na hindi magmumukhang kawawa ang mga tao sa akin, ay mairaraos ko na po at magiging matagumpay na po ang ating kampanya. At pangatlo po na nagudyok sa akin ay ang mga nakikiusap na tao sa akin na nakikita ko naman po na walang pagkukunwari, busilak ang kanilang kalooban. Nakikita ko po yung kanilang pagmamahal sa akin. Kaya ako po ay tuluyan ng nagdesisyon na hahabol sa pagka-vice mayor ng Kapas. Okay. Nabanggit mo kanina, no? Ikaw ay nagmula sa Barangay Kagawad at ngayon two-term barangay or SB, no? Yes, sir. At nabanggit mo rin ay dapat may sapat na budget, no? Yes, sir. At maliban doon, siyempre ikaw ay popular na rin. Yun ba ay sa tingin mo ay sapat na at deserve ka na na tangkilikin ng ating mga kababayan? Well, sa akin naman po, sir, isang factor lang po ito, itong sinasabi ko na to. Pero ang pinakapunto dito para gustuhin ako ng aking mga kababayan ay huwag nilang tignan yung personal kong buhay. Tignan nila yung kakayahan ko at yung nakayanan ko sa trabaho at mga nagawa ko. Again po, it's written on records naman po kung ano yung mga naipasa ko ng resolution at mga ordinansa na tunay naman kasalukuyan po na nakikinabang ang mga kapasenyo. Sino si Jeff Tiksay kapag wala sa opisina? Ay, naku po. Ako po, sir, nakikita nyo po kung ganito. Kumakain po ako sa bahay, nagkakamay lang po ako. Ganun lang po tayo. Tulad po kanina dyan sa baba, kasama ko yung mga empleyado, kumain. Kamay lang. Ganun lang po tayo. Ayaw ko nga pong natatawag na konsyal. Pare lang, ganyan. Okay na ako. Malawak ang bayan ng Kapas at ang iba ay nasa bundok, no? Yes, sir. Nung bang nakaraang mga kampanyahan, naikot mo ba ang buong Kapas? Meron po tayong mga remote areas dito sa bayan ng Kapas. At ang barangay po na usually nakakasakop nitong mga to ay ang Barangay Odonel, Barangay Santa Juliana, Barangay Maruglu, Barangay Bueno, Barangay Santa Lucia. Yan po ay may mga kapatid po tayong katutubo dyan. Ako po ay nakaikot lahat dyan. Meron pa pong pagkakataon na natutulog ako sa kabundukan. Actually po, hindi man panahon ng kampanya yun. Alam ko po, nanganak ako ng kasal sa mga katutubo natin. Doon ako natulog. Yes. Sir, kung sakaling kayo ay sabihin nating vice mayor na ngayon, ano ang iyong magiging sistema para pamahalaan ang konseho? Yes, sir. Thank you po. Unang-una po, sabi ko nga po, ang personality ko po, I just want to be light. Yung trabaho po, gusto ko magaan. Ang hinihingi ko lang naman sa tao, sa mga empleyado, dito po sa Sangguniang Bayan, if ever na swertehin ako, ay kahit hindi po sila maging loyal sa akin, maging loyal po sila sa trabaho nila. Sapagkat hindi naman po ako ang magpapasahod sa kanila, kundi ang munisipyo ng Kapas. Kaya mas mabuti po na maging loyal lamang sila sa trabaho nila at wag nilang haluan ng politika ang trabaho dito sa munisipyo. Okay. Mensahe natin sa ating mga kababayang Kapasenyo, lalong-lalo na sa ating mga taga-suporta mula nung tayo nagsimula sa politika. Yes, sir. Una-una po sa mga naniniwala po at patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa akin, maraming salamat po. Kung paano niyo po ako nakilala, hanggang ngayon po, ganito pa rin po ako. At ang lagi ko nga pong prinsipyo sa panunungkulan. Every time po na makakita ako ng bata na hindi marunong magsulat at magbasa, ang pakiramdam ko po ay naaawa ako.
kahit hindi ko po siya sariling anak. Pangalawa po, pag nakakakita po ako ng mga senior citizen na nagdadala ng reseta at walang pambili ng gamot na nakasulat sa reseta, pakiramdam ko po, kawawa ako. Pakiramdam ko po, mahirap ang buhay ko kahit hindi ko sariling magulang itong mga ito. Ganon po ako magmahal sa aking panunungkulan. Ako po, hindi po lingid sa kaalaman ng mga nagtatrabaho dito sa Sangguniang Bayan. Minsan po kahit walang matira sa akin, pag may lumapit, okay po ako. Basta may maibigay. Okay. SB Jeff, handang-handa na ba kayo na maglingkod bilang pinakamataas or pangalawang pinakamataas na leader dito sa Bayan ng Kapas? Yes sir, handang-handa na po ako dyan. Pinag-isipan ko po yan, pinagandaan ko mentally, physically, morally, spiritually. Lahat po, kinonsider ko po bago po ako nagdesisyon na humabol. Okay, at maraming salamat, SB Jeff Tiksay. Two-term, no? Sangguniang Yes, Bayan. Maraming salamat po sa panahon at oras, sir. At ito po ay malaking tulong sa akin. Dahil po ako ay hindi mahilig sa sa ano nga po ba ang tawag dito? Interview, Sa social social media platform. Usually po ipinopost ko lang yung mga kung nasa birthday ako, ganyan. Maraming salamat po sa oras at panahon. At magkikita-kita po tayong muli sa darating na panahon. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Honorable SB Jeff Tiksay ng Bayan ng Kapas. Ako po ang inyong lingkod, Ruel Magkalas, kasama ang ating nasa likod ng kamera na si Sir Edwin Binuya at ito ang CL3 Tribune Publishing.